And the award for Best Actress goes to... Kelsey Yoon for My Best Love Has Yet to Come. Maraming salamat sa lahat ng tumulong sa akin para makuha ko to. Mas pagbubutihan ko pa para mas maging karapat-dapat ako. Maraming salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. 내게 좋아한다고 말해보면 어떨까 사랑한다고 말해본다면 어떨까 내 마음속 건집을 줄게요 좋다고 말해줘 내 마음이 널 향해 바보처럼 날아서 발치고 Ay, ano ba yan? Dwayne! Ay, paano niya nalamang darating ako? Congrats! Nag-abroad ka para tumanggap ng award? Bakit hindi mo ko sinabihan, ha? Malalaman mo rin naman schedule ko kahit hindi ko sabihin sa'yo. Pero mama mo ko, no? Dapat alam kong plano ng anak ko. Ay, naku! Ito ba yun? Wow! Ang ganda-ganda naman! Wow! Eh, yung 5th honeymoon vacation mo, kumusta naman yan? Napakasaya talaga. Alam mo, palagay ko tama na yung pinakasalan ko ngayon. Sana tuparin mo na yung promise mo na last na talaga to. Oo naman. Siguro sa edad ko ngayon, hindi ko na kaya mag-asawa ulit. Relax ka lang. Ay. Pero akalain mo yun? 9 years lang ang tanda sa akin ng bagong asawa mo. Di ba ang weird nun? Nasa isip ko lang 12 years ang bata niya sa akin. Hindi na sumagi sa isip ko yung age difference niyo. Kasi naman maaga akong nanganak sa'yo. 21 lang ako noon eh. Nagsisisi ka? Hindi ah. Kahit na hindi ako naging magaling na ina sa'yo, ang pinakamaganda ko namang nagawa sa edad kong 50 ay yung ipanganak ka. Didiretso ka na ba sa clinic? Ihatid na kita. Teka, isuot mo ito. Bagong suit yan, ha? Huwag ka namang pumasok na nakasuot ng ganyan. Pag sinuot ko to, parang hindi ako sa clinic pupunta kundi sa ibang lugar. Anong ibang lugar? Mama, ayoko na kasing pumunta sa mga match meetings na yun. Naiintindihan ko. Kung mag-arrange ka na naman ng match meeting, hindi lang yun ang hindi ko pupuntahan. Hindi na rin kita pupuntahan. Oo, sige na. Dr. Dwayne siya. Nakakailang yung itsura niyong dalawa pag magkasama. Dalawa? Sino kaming dalawa? Kunwari ka pa dyan. Kayo ni Brent Wang. Ano to? Ano bang ibig sabihin nito? Nag-hi lang naman ako sa kanya. Nagsesanyasan kayo ng heart-heart ng masasaya ang mukha. Nag-hi ka lang? 3 sunod na projects na pinagsamahan namin ni Brent mula movie hanggang TV. Ito kasing uso ngayon. Hi, kumusta? Basta hindi siya pwede Bakit? Anong problema kay Brent? Pumato siya sa mga mayayamang inosente para lang maiangat niya ang sarili niya. Nagpa-sponsor siya sa mga yon. Alam mo naman yung mga kumakalat na balitang yon, di ba? Hindi, ngayon ko lang narinig yan. Sumasakit ang bibig ko pag pinag-uusapan ng mga nakarelasyon niya. Saan ba galing ang balitang yan sa mga gossip magazine? X-Files? Walang chismis sa akin? Curious lang ako kung ano mga sinasabi nila tungkol sa akin. Kelsey Kahit ano pang sabihin nila, mahigit 1 dekada na akong artista. Pwede wag nating paniwalaan lahat ng mga chismis na yun? sinasabi ko sa'yo to kasi alam na ng lahat ang reputasyon niya. Teka, ano yan? Birthday present ko sa'yo, honey. Yan ang sasakyan natin. Hindi kaya sobra naman yan? Eh, ikaw pa lang, sapat na sa akin eh. Oh,
Teka lang. Ikaw pala, Dr. Cha. Oh, Miss Lee. May business trip ka abroad? Pinuntahan ko lang ang boyfriend ko. Naku, hindi ba artista ka si Brent Wang? Ikaw si... Mother ni Dr. Cha. Ang bata niyo pa. Akala ko kapatid niyo kayo. Kumusta kayo? Si Dr. Chang, dermatologist ko. Executive si Miss Lee ng Unifashion. Ganun ba? Kamusta ka? Nakikita ko sa balat niya kung gaano ka kahusay na doktor. Maniniwala ang mga tao na college ka lang. Maraming salamat. May appointment ka ngayon? Oo. Kung ganun, magkita tayo sa clinic. Sige. See you. Okay. Ang gwapo mo talaga. Gwapo naman talaga siya. Ano pong kailangan nyo? Meron akong appointment ngayon kay Dr. Cha. Sige po. Ayan na po siya, ma'am. May appointment daw si ma'am, Doc. Hi. Kumusta ka? Ako si Managing Director Kang ng Kanghan Hotel. Pinapunta ako ng mother mo. I see. Kaya lang, mukhang hindi mo kailangan ng treatment. Wala namang problema. Nasa perfect condition naman ang skin mo. Ginamit ko lang dahilan yung treatment para pumunta dito at makilala ka. Sabi ng mama mo ayaw mo sa match meetings. Desperado ka ba mag-asawa? At pinuntahan mo pa ako rito? Hindi lang ako desperado na mag-asawa. Ang totoo niyan, kailangan kong maikasal sa'yo. Kahit anong mangyari. Dr. Cha! Dr. Cha! Tingnan niyo siya! Car accident victim siya? Hindi, Doc. Nabanlian niya ang sarili niya ng kumukulong tubig. Pumutok yung kilay niya nung natumba siya dahil sa sakit. Hindi pa naman ba matagal nangyari to? Mga 40 minutes pa lang. Mga ganun nga. May bakanting surgery room? Puno yung 4 na surgery room eh. Dapat ipadala na lang siya sa mas malaking ospital. Emergency patient siya. Kailangan gamutin agad. Ilipat mo yung ibang pasyente ko. Yes, Doc. Hindi naman niya ikamamatay ang sugat niya. Meron pa akong meeting kaya nagmamadali ako. Paano mo nalaman kung ikamamatay niya yung sugat o hindi? Nag-aaral ka ba ng medicine? Doc naman. Papuntayin mo si Nurse Choi sa surgery 2. Sa susunod na mga oras, nandun lang ako, ha? Halika. Dahan-dahan lang. Yo, pangarap pong maging artista eh. Kaya ayoko magkaroon ng peklat. Eto, tingnan mo. Alam mo noon, nagkaroon din ako ng malaking peklat sa binti ko. Pero okay na ngayon. Sa braso? Sa mukha. Hindi halata, di ba? Talaga nagkaroon ka ng peklat sa mukha mo? Maswerte ka kasi may nakilala kang isang magaling na doktor na katulad ko. Ituloy mo ang pangarap mo. Okay ba? Maraming salamat po. Sinong artista ang gusto mong maging katulad? May paborito ka ba? Katulad ni Kelsey yun. Kelsey yun? Hello, excuse me. Oh, ikaw ba si Kelsey yun? Ay, naku. Paborito kang artista ng anak ko eh. Talaga po? Kung ganun pala, ma'am, pwede ko ba kayong tulungan sa babayaran nyo dito sa clinic? Ay, naku, wag na. Pangit namang mangutang ako sa taong kakikilala ko lang. Ha? Wag na. Babalik na lang ako, Sige. ha? Maraming salamat sa'yo. Ang mabuti pa ganito na lang. Babayaran ko yung kulang nila. Ha? Kasi ako raw ang paboritong artista ng anak niya. Kaya ayan. Sige. Miss Yoon, sa room 1 po kayo. Sige. Huwag mo nang i-compute yung bill ng pasyente kong bata. Ako nang bahala doon. Binayaran na yung bill niya, Doc. Si Kelsey yun ang nagbayad. Si Kelsey yun? Hindi mo kilala si Kelsey yun, Doc? Hindi niyo kilala ang Queen of Romantic Comedy? Ang weird nga na hindi ko siya kilala kung ganun siya kasikat, di ba? Nanalo pa nga siya sa International Movie Awards.
Narinig niya kasi na may nakalimot ng pambayad dito sa clinic dahil sa pagmamadali. Tapos tumulong na lang siya. Malaking bagay nga yun. Kelsey yun ang pangalan niya, ha? Bigyan mo ng special mask. Go! Nabalitaan mo yung kay Kelsey yun? Bakit? May nakuha raw siyang award habang nasa abroad. Kumikita ang mga drama o pelikula ng higit pa sa 10 million. Siguro ang laki talaga ng kinikita niya. Marami pa siyang mga commercial. Alam mo, kung titignan sa pag-arte niya, iisipin mo marami siyang experience sa pakikipag-date. Pero sabi nila, wala pa siyang nakaka-date kahit isa. Pero sabi sa mga gossip columns, dinedate niya lahat ng mga leading man niya. Siya yung tipong madaling pagsawaan ng lalaki kaya hindi tumatagal ng isang buwan. Okay na po, ma'am. Pahinga ka na muna. Salamat ha. Aray! Ang sakit. Aray ko. Ay, nagsalita sila ng gano'n ang hindi nag-iisip. Bakit hindi ka gumagalaw? Alipin mo ba ako? Star din ako. Alam ko pa inosente ka. Pero hanggang holding hands na lang ba tayo? Para ka namang nanay ko. Ang gusto ko yung agresibo. Nakakatakot naman yun. Bakit hindi ako tumatagal ng 100 araw sa lalaki? Akong sikat na si Kelsey yun. Ay, anong sabi nila? Ako raw yung madaling pagsawaan ng lalaki? Gusto kong makahanap ng hindi magsasawa sa akin. Si Brent nag-text. Punta ka sa bahay, may sasabihin ako. Gusto niya bang i-celebrate yung 100th day namin? Kunwari hindi niya alam. Ano ka ba? Ay, dahil nakilala ko na ang nakatadhana sa akin, dumating na rin ang spring ngayon at namumukadkad na ang mga bulaklak. Mukhang hindi lang to mga ordinary spots. Lentigo maligna melanoma yan. Teka, alam kong magaling ka. Pero sure ka na ba? Baka magkamali ka rito. Alam mo, wala namang kinalaman ng pride dito eh. Buhay ng pasyente nakasalalay dyan. Kahit pinaliwanag mong delikado yan, siya mismo may gusto ng laser surgery. Dapat kumbinsihin mo pa rin siya na delikado yan sa kanya. Nung nagpa-medical siya last month, nagpa-cancer screening siya at walang nakita. Gawin na lang natin yung procedure gaya ng gusto ni CEO Kim. Mga doktor tayo. Hindi tayo mga tindero na nagbebenta ng surgery sa kalye. Huwag mo sabihin yan. O sige na, doktor ka! Ako, businessman! Ay, hindi naman yan ang ibig kong sabihin. Kumbinsihin pa natin ulit yung pasyente. Ha? Meron siyang skin cancer. Kailangan niya ng thorough exam. Hoy, Dwayne siya. Dwayne siya? Kung mali ang diagnosis ko, magkikwit ako bilang doktor. O sige. Talo na ako Kumpinsihin natin siya. Talaga? Okay. Ay, Matindi ang conviction ng isang to Ay, gusto ko yung ganyang madaling mapagkatiwalaan. Sige. Ay, nagkaroon ka lang na magaling na partner. Lagi mo nang isinusugal ang buhay mo. Katulad ito. Kung ano-ano yung nakakit natin. Hawakan mo ko. Ay, Emperor Villa, naalala mo? oo naman. Ilang buwan ako nag-imbestiga. Tada! Regalo ko para sa birthday mo at sa 100th day anniversary natin. Sana naman magustuhan mo. Nagustuhan mo ba? oo, nagustuhan ko. Mabuti naman. Ano na? Nako, huli na. Grabe, huli na natin sila. Ay, nagbunga rin yung paghihirap natin. Ay, Oh, bakit? Saan ka pupunta?
Isuot mo muna yan. May bisita ka? Ibibenta ko na tong kondo para makalipat na ako. Oh, pwede kang magtago? Ay, oo nga pala. Saan ba? Saan ba ako magtatago? Hello. Hi. Sige, tuloy ka. Oo nga pala. Ayun yung veranda. Malapit lang sa pinto. Ay. Sasamahan pa kita? Hindi na, ako na lang. Pakialis ang kotse mo. Ha? Oh, saan nagpunta yun? Ay, grabe. Baka nag-CR siya. Ay, parang okay na ako. Grabe naman to. Stalker ba to? Hoy, ikaw! Ikaw! Bakit ka nakasakay sa kotse ko? Ano daw? Bakit mo nilak yung pinto? Buksan mo! Buksan mo tong pinto! Buksan mo! Sabi buksan mo to eh! Ayoko. Ha? Paano na? Nanakawin mo ba ang kotse ko? Nasaan na Sige, ba si diyan ka lang ha. Brent? Kukuha lang ako ng ebidensya. Sige lang, lagot ka. Uy, anong ginagawa mo? Ano ka ba? Grabe. Kinukunan talaga niya ako ng picture? Hindi na nakakatuwa to Stalker nga to. Ay, Brent, nasan ka na ba? Bumalik ka na dito. Sige, tingin dito, tingin dito. Ano problema nito? Ano? Titingin ako. Carnapper? Ako? Ay, wala akong masabi. Nakakatawa talaga. Sino ba sinasabi itong carnapper? Marami na talagang baliw sa mundo. Huwag mo ko takutin! Hoy, basahin mo. Ang bihira, tinakot pa ako nito. Ikaw ang dapat ikulong ng mga pulis at hindi ako. Okay. 5, 4, 3, 2. Nako, kotse ba ni Brent to? Nagkamali ba ako na sinakyan? Ano na gagawin ko? Teka, naiintindihan ko na. Teka. Sorry ha. Oh, hoy, saan ka pupunta? Akala mo makakatakas kang carnapper ka, ha? Mag-usap tayo pero bitiwan mo muna ako. Buti na lang lumabas ako agad kundi nakuha mo na tong kotse ko. Teka lang, sandali, hindi ko kukunin ang kotse mo. Isang napakalaking pagkakamali na lahat ng ito. Kasi alam mo, ako yung klaseng tao na hindi gagawa ng ganung bagay sa buong buhay ko. Bitiwan mo na ako! Bigyan mo ako ng katibayan na wala kang balak gumawa ng mali. Anong katibayan? Sige, okay, bitiwan mo ako para makapagpaliwanag ako. Ay!
feeling ko nagkamali ako. Kasi yung coach yung sinakyan ko kamukha rin ng sayo kaya nalito ko. Talaga nalito ka lang ba? Teka lang, kung ganun nga, bakit mo nilock yung pinto? Akala ko stalker ka. Ha? Stalker? Oo. Kasi nabubuhay akong may takot sa mga ganun eh. May mga bagay kasi na hindi ko kayang kontrolin. Teka, sandali lang ha. Kumusta ka? Si Kelsey? Humihingi talaga ako ng pasensya sa'yo. Kung may hihingin kang kabayaran, kahit magkano pa ibibigay ko. Hindi na. Kalimutan mo na yun. Kaya lang, ano bang nangyari sa'yo? At sumakay ka sa kotse ng ibang tao? Gaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina, yung car model, pati yung kulay, kapareho nung sinakyan ko kanina. Kaya mali ako. Pasensya na, sorry na talaga. Siguro nagulat ka talaga. Kasi nakaharap mo sa personal ang nakikita mo lang sa TV. Nakikita lang sa TV? Hindi mo ako kilala? Oh. Hindi? Ayun! Dali, tignan mo! Ayan, naalala mo na? Singer ka ba? Ah! Singer ka nga! Singer? Oh, ayan na siya! Naku, masyado ako nag-alala sa'yo. May nangyari ba? Ayan, tignan mo! Oo, pareho nga. Marami na akong nagawang pagkakamali. Gusto ko talaga sanang makabawi sa'yo eh. Pwede kitang bigyan ng 50 autographs kung gusto mo. Anong gagawin ko sa autograph nang hindi ko kilala? Okay, baka nga sikat kang tao. Sige, umalis ka na. Baka may makakilala pa sa'yo. Pwede na talaga ako umalis? Mali talaga yung nagawa ko. Salamat sa pag-unawa ha. Gusto ko siyang makilala dahil mukha siyang mabait. Tapos ito nangyari. Ay, ano kayong ginagawa nun at hindi niya ako kilala? Sino ba itong makulit na nagpupumilit magpatingin ng ganito kaaga? Di ba sinabi ko na sa inyo na ayoko na kayong makita ulit? Sana nagpatuloy na lang kayo sa buhay niyo na parang wala talaga ako. Bigla naman yata. Posible ba yung ganon? Sa pagitan ng mag-ama? Noon mo pa ginagawa yung ganun. Nakakaya naman sa akin kung ako pa magpapaalala sa inyo. Hindi ko ikinatutuwa. Ang baliwalain ka na matagal na panahon. Kaya lang sa posisyon ko, kung saan napilitan akong itago ang katotohanan, malapit mo nang maintindihan. Kung yan lang ang sasabihin mo, umalis na kayo. Yung bunsong anak ng Kanghan Group. Kinailangan kong yumuko kay Chairman Kang para pumayag siyang pakasal sa iyo ang anak niya. Hindi mo kailangan gawin yan. Habang tumatagal gumaganda siya, may sapat siyang kakayahan para takpan ang mga pinagdaanan mo. Wala sa isip kong pag-aasawa. Wala man sa isip mo pero gawin mo kung kailangan. Strategy and management ang kasal nito para sa atin. Imposible yon para sa akin. At isang bagay yon na hindi mo dapat pinakikialaman. Mukhang gusto ka talaga ni Angelo Kang.
Una, babakantihin ko medical foundation seat para sa'yo. Pakasal ka pag nakuha mo na yun. Ayoko nun. At simulan mo yung formal successor training mo pagkatapos. Sinabi ng ayoko nun. Dokumento lang ba ang buhay ko sa inyo na dapat pirmahan? Anong karapatang niyong makialam sa akin? Anak kita at dumadalo yung dugo ko sa'yo, kaya bakit wala akong karapatan sa'yo? Wala nga. Kasi wala akong ama. Di isipin mo na lang na leader mo ko na may-ari ng Chogo Group at ikaw ang susunod na mamamahala. Alam mo namang maraming mali sa kuya mong si Sunny. Kung ilalagay ko sa mga kamay niya ang negosyo, Binabaliwala ng ama ang anak niya. Dahil marami siyang mali. trabaho ng magulang ang magparusa kung kailangan. Dwayne, hindi kita pwedeng sukuan ngayon. Magbago ka na ng isip. Hindi ka mananalo sa akin kahit kailan. Hindi. Wala akong mapapala at wala ring mawawala sa akin. At higit sa akala ng leader ng Chogo Group, mas magiging malakas ako. Yan ang dahilan kung bakit nagugustuhan na kita. Ano na naman kaya ang ginawa mo ngayon? Sige lang. Ilabas niyo yung picture. Talaga bang exclusive to? Sa dating life ni Kelsey? Ayos ba? Ayan. Oh? Sino yung lalaking yun? Sa airport? Sa bahay? Sa convenience store? Lagi siyang nandun? Di ba ma, sinabi ko na sa'yo na hindi na rin kita pupuntahan pag kinausap mo si chairman siya? Wala ka rin pinagkaiba kay chairman siya. Hindi na kita kakausapin mula ngayon. Huwag mo na akong tatawagan. Ulitin natin ha. Okay, game. Nung nagkamalay ako, ikaw naman ang hinimatay. Mas malakas ka sa iba. Sumo wrestler ka ba? Sumo wrestler, ikaw! Mukha Ay, kang ang kulit ganun. mo. Ikaw talaga. Tama na nga, ako na nga lang. Kelsey. Kasali ka ba rin sa Nakamalay US ako. movie ni Direk Bong? Ay, swerte. Mag-Hollywood ka na, ha? Mukhang gano'n na nga. Kahapon lang ako pumirma ng kontrata. Yan na yung bunga ng mga ginawa mong short films ng libre. Yun talaga ang gusto mo eh. Malapit na rin yung audition mo ha. May perfect role para sa'yo. Sana magkasama tayo, di ba? Alam mo, ang galing mo magkumbinsi ng mga director at writer. May hina ako ron. Ang totoo, nung una tayo nagkakilala, ikaw nagtulak sa akin na umarte. Tsaka, di ba noon, masyado ka pang masungit. Hoy, ano ba? Huwag mo nga sasabihin yan. Hoy, ang hirap kaya ng pinagdaanan ko para makakuha ng malinis at magandang role. Angel wings. Fairy wings. Goddess wings. Ay, mahirap magpalit ng wings kung alam mo lang baka umayaw na ako. Pero bukas talagang gagawin mo na yung pag-amin sa totoong status niyong dalawa ni Brent. At umaasa ka na tatanggapin kayo ng lahat? Magagawa mo yun? Eh kasi yung project ni Direk Bong, heavy romance yun. Maapektuhan yun. Eh di, gagalingan ko lalong pag-arte. Tandaan mo, ano man ang sitwasyon dapat galingan ng artista sa pag-arte. Miss Kelsey, pinapasabi ni Direk, standby na raw po kayo. Ah, kaninang umaga pa ako naka-standby. Okay, sandali na lang. Ano yung ginawa natin bukod sa pagmamahal?
Business. Kahit hindi nagtagal, naging masaya naman ang puso natin kahit papano. Wala akong pakialam sa'yo. Hindi mo alam ang sakit na nararamdaman ng puso ko. Cut! Okay! Ay, ang ganda talaga ng chemistry niyong dalawa. Kaya one take lang, ayos na eh, ha? Sarap niyong katrabaho. Salamat. Oh, sige, Maraming sige. salamat. Change Maraming location salamat. tayo. Maraming salamat. Salamat sa inyo. Sige, sige. Maraming salamat. Kelsey, Sandali. Anong scene nga ba? Dito yun eh. Totoo ba yan? Grabe, edit lang yan. Nakita na kaya ni Brent to? Halika na. Malamang hinimatay na si Veronica. Anong gagawin natin tungkol dyan? Teka muna. Alam mo naman, di ba? Hindi ito ang unang report na ganito tungkol sa akin. Pero siguro dahil kasama ko dito ang taong gusto ko, kaya pakiramdam ko ang saya-saya ko talaga. Uy, Kelsey. Kahit ano pa yung nararamdaman mo, ha? Kailangan mag-ingat ka pa rin, Umalis ka agad dito. Maya-maya lang titignan ka nila, okay? Sige. Carlos, oh, halika na. Ipatawag lahat ng managers at sagutin ng maayos sa mga nagtatanong. okay. Tratuhin yung maling report yun na walang katotohanan at hindi kailangan ng paliwanag. Immobilize agad ang legal department para legal ang mga isasagot. Okay, At tawagin niyo si Mina Ju. sige. I-cancel ang lahat ng schedule ni Kelsey ngayon at bukas. At lahat ng tawag mula sa advertisers, idiretso niyo sa akin. Alamin niyo ring mabuti yung side ni Brent. Kung ginagamit niya lang ito para sumikat siya gamit ang pangalan ni Kelsey. Yes, ma'am. Napakarami na reporter sa labas ng building. Alamin niyo kung nasan si Kelsey ngayon. Si Mina Ju yung reporter. Oo. Naghanap talaga siya ng maibabato sa akin. Baka makabuti ito. Ano? Pag nagpagpag ka ng kumot, dapat may alikabok para makatotohanan. Masyado akong naging malinis, hindi makatotohanan. Ay, masyado akong nag-ingat. The number you dialed is out. Masyado yatang na-shock si Brent. Ate, ang daming reporters. Naghihintay sa bahay tsaka sa office. Anong gagawin natin? Oh, Simon. Malamang tumirik ang mga mata niya. Tapos biglang... Kelsey, hindi kaya ikaw mismo nagsabi dun sa reporter? Ay, kung akong nagsabi sa reporter na yon, edi mas maganda sana yung ni-report niya. Tsaka hindi mo ako binigyan ng schedule para gawin yun. 2 hours a day lang ang tulog ko sa buwan na to. Antok na antok ako. Hindi ka kinontak ni Mina Ju bago lumabas ang report na to? Wala ka talagang alam? Hindi ko nakausap yung reporter na si Mina Ju kahit kailan. Masyado siyang nagulat sa report kanina. Napangangalang siya dahil sa shock. Wala siyang ginagawang bagay na alam niya. Wala. Totoo yun. Huwag mo siyang kakampihan kundi pagagalitan din kita. Ikaw kasi hindi ka nag-iingat. Makinig ka kasi sa mga pangaral. Tignan mo sa sobrang galit ni Veronica. Ayan. Bigla siyang tumanda. Ang mabuti pa, tanggapin ko na lang yun at makipag-date sa harap ng lahat. Sabihin na natin yung totoo sa kanila. Anong totoo? Eh hindi Ay, nga! grabe. Ha? Yung pinagdaanan nyo ni Brent itong nakaraang buwan, effort nyo lang para maging realistic ang pag-aarte nyo. Ha? Nagkamali lang talaga si Brent ang intindi sa pinakita mo kabaitan sa kanya. Sige, pag ganyang report ang lumabas, magkikwit na ako talaga sa pag-aartista. Uy, Kelsey. Ano ba si Brent sa'yo? At pati kaming lahat, pinagmumukha mo mga walang kwenta. Ano ba, may nagawa na ba ako para masira ang agency? Kumpara kay Brent, hanggang ngayon pa rin naman, mas malakas ka pa rin sa akin, okay? Hanggang ngayon pala. Tatawagan kong grupo ni Brent para malinis to sa tahimik na paraan. Oo.
Your call cannot be connected. You will be connected to the voicemail box after the beep, and a connection fee will incur. Ano ba? Your call cannot be connected. Thank you. Bye. Oh, hi Brent! Tinatawagan kita kahapon, hindi ka sumasagot. Siguro masyadong busy ang schedule mo. Hindi. Ayoko lang sumagot. Okay, naintindihan ko. Tapusin na natin to. Hindi tayo bagay. Anong ibig mo sabihin? Ganito ang gusto ko eh. Pero ganitong binigay mo at sinasabing puso mo ito. Ayoko lang magpahalata. Yun ang dahilan kaya hindi ko agad maibigay sa'yo ang lahat ng mga bagay na gusto mo. Kaya umamin na tayo para malaya tayong makakapag-date. Hindi mo ba ako naiintindihan? Kelsey! Brent! Huwag mo ipahiya ang sarili mo na dahil sa wala. At sabihin natin wala nangyari. Brent naman. Naayos na namin ang lahat sa kampo ni Brent. Mali yung report. Malinaw na sinabi ni Brent sa kanila na hindi totoo yung sa inyong dalawa. Sabi niya magkaibigan lang kayo. Natural kasi pagagalitan siya ng manager niya. Kahit ano pang dahilan. Sabihin mo sa mga reporter, masyado na naging makatotohanan yung pag-arte mo. Sabihin mo malaking compliment yun sa acting skills mo. At hayaan na lang nating mawala. Ano ba yan? Ikaw! Ang romance comedy na sigurado magpapakabog sa puso ng lahat. Inibita namin ngayon ang mga artista ng pelikulang Should We Date or Marry. Palakpakan po natin silang lahat. Alam kong matagal kayong naghintay. Siguradong lahat ng reporters dito maraming gustong itanong dahil matagal inabangan ng movie na ito. Kaya lang wala tayong free questioning time ngayon. Eddie, hindi ko pwedeng itanong ito. Kelsey yun. Brent Wang. Totoo bang nagde-date kayo? Kinakabahan ako. May lalaki na akong minamahal. Naging bida ako sa maraming romantic movies at mga drama. Kaya ngayon, sa tunay na buhay, nakilala ko na ang nakatadhana para sa akin. Yung lalaki bang sinasabi mo na nakatadhana para sa'yo, walang iba kundi si Brent Wang? Ang nakatadhana para sa akin, ang nakatadhana para sa akin, Excuse me, Brent. Sabi ng fashion executive na si Joanne Lee na malapit na raw ang pagpapakasal niya sa'yo. Totoo ba yun? In-announce si Joanne Lee yung detalye ng wedding info niyo para sa isang buwan. Totoo ba? Kelsey, kung ganun pala, sino yung lalaking sinasabi mong nakatadhana para sa'yo? Na mahal mo na.